Kung nagkukulang ka na nga ng space na pagtataniman, itry mo na rin itong vertical planting. Bukod sa makakatipid ka na, ay makakatulong ka pa nga sa kalikasan. Gamit lang itong mga plastic bottles. Ngayong araw ko nga lang pala naisipang gumawa nito. Dahil medyo naparami nga yung mga punla ko na bok choy. At dahil nasasayangan nga ako, ay ginawan ko na nga lang ito ng paraan. Total marami na nga rin ako nakatambak na plastic bottles dito. At tamang-tama din dahil magagamit ko na itong mga kahoy. Mula doon sa mga sanga ng puno na tumumba noong bagyong Christine. O diba, kahit kahoy may purpose. Hindi na nga pala ako gumamit ng pako para ikabit ito dahil matigas na klase nga itong kahoy na to. Cable tie na nga lang yung ginamit ko dito para nga madali rin itong kalagin. Hindi ko na nga pala nakuhaan ng video yung paghati at pagbutas ng mga plastic bottles. Pero makikita nyo naman kung saang part yung butas niyan. Tapos yung lower part ng bote yung ating inalis dyan para at least may idea rin kayo. Nylon nga pala yung pinantali ko dito para medyo matagal itong masira. Tuwing nagtatanim nga pala ako ay naglalagay nga pala ako ng purong dumi ng manok sa pinakang ilalim para kapag kumalat nga yung mga ugat nito ay maa-absorb nila ang mga nutrients na galing sa dumi ng manok. At para nga po pala sa mga nagtatanong kung ano nga ba yung potting mix na ginamit ko dito, ito ay tigi-isang part ng carbonized rice hull, chicken manure, coco peat, at garden soil. Medyo naglegi na nga rin itong ating bok choy dahil kulang na nga sila sa sunlight. Sunod-sunod din kasi yung mga bagyong dumadaan. Linggo-linggo na lang yata may bagyo, kaya mag-ingat tayong lahat. Pero kahit sinusubok nga tayo ng panahon, ay hindi nga tayo papatinag sa pagtatanim. So ayan, at natapos ko na nga i-transplant yung ating mga bok choy. Ngayon naman ay didiligan ko na ang mga ito. Hinaluan ko nga pala ng fish amino acid at wood vinegar yung ating pandilig dito para mas mabilis nga sila makarecover. At the same time, hindi sila malapitan ng mga insekto. So yun lang, thanks for watching!